Hey guys! Welcome to Vlogmas Day 11! For today's Vlogmas is hindi muna tayo mag-vlog. Hindi mag-vlog pero nag-vlog ako. What I mean is hindi muna tayo the daily life vlog. Ayun. Question and answer. Sasagot ako ng mga question nyo. Itong mga question na to, nasasagutin ko is, tinanong ko to, ang tagal-tagal na guys. Ngayon ko lang siya masasagot kasi nung nakaraan, nag-i-scroll ako. Tapos nakarating na ako dun sa dulong-dulo ng mga, picture ko ba sa screenshot. Tapos nakita ko to, sabi ko, hala, hindi ko pa pala ito nasasagutan, so why not answering this? Since ang daming nagme-message sa akin, tapos ang dami rin nagko-comment sa mga lumang videos ko about sa mga Turkish and Filipina. So most of these questions ay para sa mga Turkish, sa may mga fiancé or boyfriend dyan. Turkish, baka etong video na to is makatulong sa inyo since, alam nyo na, magsimula na tayo guys, baka mahaba na naman tong vlog na to. Magsimula na tayo. First question, hindi ko alam kung ilalagay ko pa ba yung name nyo or hindi na. Kasi baka may mga, may mga Facebook kasi, may mga tao kasi hindi, ayaw magpasabi ng name, diba? So, hindi ko na lang siguro i-mention yung name. But first question is, how does it feel to live in Turkey? How does it feel to live in Turkey? How does it feel? To be honest guys, dito, yung buhay ko dito sa Turkey is much more comfortable. We have our own house, tapos, alam mo yun, yung parang wala akong kahati. What I mean sa walang kahati is wala akong kahating magdisiplina sa mga bata. Much more relax ako dito sa Turkey. But sometimes guys, hindi rin talaga maiiwasan yung hindi talaga maiiwasan. I feel sometimes na of course, homesick, lalo-lalo na ngayon, pa-winter na, so, hindi na naman kami nakakalabas. Tapos, yung mga food, like, nung nakaraan, like, kagabi, guys, si Barbie, umiyak si Barbie. Sabi niya, namimiss niya na nga daw yung Pilipinas. Also, si Nesta, namimiss niya daw yung pagkain Pilipino, yung mga Jollibee, yung mga ganun ba. Yung hindi talaga makikita dito sa Turkey. So, mas komportable para sa akin, ha. Next question is, ano po masasabi niyo sa mga taong sinasabi na nakapag-asawa lang ng foreigner, isang Pinay na naman ang nakaahon sa hirap? Alam nyo guys, meron talagang mga Pinay na gustong maging way yung foreigner para makaahon sa hirap. Meron din naman talagang mga Pinay na gusto lang yung foreigner kasi mas prefer nila yon since siguro ang dami rin ng mga napagdaanan sa mga lalaking Pilipino, hindi rin natin talaga masisisi guys. Pero para sa mga nagsasabi ng mga ganun, hindi rin talaga natin masisisi. Siguro para sa mga taong nagsasabi ng, ayun nga, nakapag-asawa lang ng foreigner, ay nakaaw na naman sa hirap dahil nakapag-asawa ng foreigner, wala na tayo dun guys. Wala na tayong pakialam dun, buhay nila yon. And wag na natin paghimasukan yung mga ganung bagay kasi may kanya-kanya tayong buhay, 'di ba? Hindi natin alam yung story ng taong yun kung bakit gusto niya makapag-asawa. So, ano na lang sa atin, lawakan na lang natin yung pag-iisip natin. Kapag nag-offer ba ng pera ang Turkish sa Pinay, seryoso sila. Kasi may friend ako, tinanggihan ko, baka isipin niya, gold digger tayong mga Pinay. After ko siya tanggihan, parang nagalit siya. Hindi natin masasabi ang isang bagay na seryoso dahil lang mag-o-offer ng pera. Maraming mga possible ways para masabi mong seryoso ang isang Turkish. Hindi lang po yun dahil pag nag-offer. Siguro dahil nag-offer dahil he wants to help, pero hindi yun batayan na seryoso yung isang Turkish. Kayo lang din kasi nakakaalam yan talaga, guys. Pag close na kayo, you feel like,
siguro, pagka inofferan kanya ng pera, edi, I don't know what's the reason bakit nga inoffer yon. Siguro, ayun nga, kung close na close kayo, edi tanggapin mo. Kung hindi naman kayo close, tapos bigla siya nag-offer ng pera, medyo, ano yun, medyo questionable yun, di ba? Kung tatanggapin nyo ba yung pera or hindi. Pero para sa akin, kasi hindi naman nag-offer siguro ng pera nung mag-boyfriend-girlfriend kami. Never siya nag-offer talaga ng pera, guys. Ako naman, hindi rin naman ako nanghingi sa kanya kasi I have work that time eh. Alam nyo ba, may gusto ako sa inyong i-share. Inoperan ako hindi nag-offer ng pera sa akin si Gunner, pero, ano siya sa akin, nangako siya sa akin about sa money. Siguro I'm gonna share a story of my past na this time naman with Nessa and Barbie. Kasi nung story ako before ng how did I meet my husband is hindi ko doon na-mention si Barbie at saka si Nessa. But this time, siguro, i-share ko sa inyo guys paano nalaman ni Gunner na may dalawa na akong anak and tinanggap niya ba ako nung una or hindi niya ba ako tinanggap. Malalaman nyo guys. Siguro, comment down kayo kung interesado lang kayong gumawa ako ng video na mga ganon. But yeah, next question is, jowa ko po Turkish pero nasa France. Mag 5 months na po kami. Ano po easy way to learn either French or Turkish po? Saan po pwede mag-aral? Ano po dapat kong gawin para forever na po? First question muna tayo, no? Tumira din kami ng France. Sa mga hindi po nakakaalam, I have vlogs nung nandun ako sa France. Pwede nyo pong tignan yun. Siguro gagawa ko ng playlist nung nasa France ako. Search nyo lang po. Alam nyo, nung nakaraan nga guys, nanonood kami ng mga vlog ko ng France. Na-miss ko talaga yung mga food, yung environment. Nakakamiss sobra. Anyway, back to ano na tayo sa question. Ano po easy way to learn either French or Turkish? To be honest guys, until now, hindi pa rin ako fluent sa Turkish. Pero, ang dami nagsasabi sa akin, ano daw, if you want to learn, kailangan talaga determinado ka. Totoo naman talaga, guys. Hindi lang yun sa language, sa lahat ng bagay, if you really want to learn, kailangan determinado ka, kailangan talaga may passion ka na, kailangan talaga ayun yung goal mo. A lot of people, told me na if I wanted to learn Turkish, I have to speak Turkish kahit kanino, especially kay Gunner, kasi si Gunner nagto-Turkish. But since Gunner doesn't speak Turkish that much here in our house, so, alam mo yun, hindi ako masyadong naano sa Turkish. Pangalawa is, manood daw kayo ng mga Turkish movie, tapos with English subtitle, or Turkish movie with Turkish subtitle. Kailangan daw, everyday, meron kayong 3 words or 3 sentence na natututunan. Kahit 3 lang or 2 lang. At least may natututunan kayo. Kasi bakit? Everyday kasi, nalalearn kayo. So, imagine, pag meron kayo natutunan na 3 words sa isang araw, so, i-times mo yan ng 30 days. So, imagine, meron kayong 90 words in a month na natututunan. So, that's not bad, diba? Kesa sa walang natututunan. So, ayun yung mga, ayun yung mga easy way to learn in Turkish. Makipag-usap kayo ng Turkish, and manood kayo with Turkish subtitle, and also learn at least 3 words a day. So, next question is, saan po pwede mag-aral? Actually, guys, nag-try ako mag-aral, pero hindi ko na sinubukan. Kasi, yung teacher ko is hindi siya nag-i-English. So, wala rin. And also, ang dami rin nagsasabi sa akin, kahit mag-aral ka pa na mag-aral, kung hindi ka talaga determinado, hindi ka daw po talaga matututo. So, ayun nga, like what I said, do the 3-step na easy way na sinabi ko. So, ayun. Next is, ano po dapat kong gawin para forever na po? Actually, guys, I really don't know kung paano ba maging forever ang isang relasyon. What I know is, make God the center of your life. Kasi, alam nyo, totoo to, naiyak ako. Totoo to guys, sa isang relasyon guys, pag wala kayong Panginoon talaga, like kami ni Gunner, ako Katoliko ako, si Gunner is Muslim, but we do believe na isa lang yung creator natin, iba-iba lang yung tawag. Si Gunner ganun din, isa lang yung nandun sa taas. So, ganun kami ni Gunner eh. Siguro ano lang, ayun, always make God the center ng buhay ninyo kasi
Pag wala kayong Panginoon, talagang magulo ang buhay nyo, guys. Lagi kayong mag-aaway, laging nandyan yung tukso, walang peace. Kasi, para sa akin si God yung nagpo-protect ng relationship nyo, ng marriage nyo. Hindi lang yung relationship nyo, guys. Even the house. Pag walang Panginoon sa loob ng bahay, andyan yung laging nag-aaway, nagkakagulo, yung parang wala nang katapusang kamalasan sa buhay. So, ganon. Always, always, always put God in the center of your life. Ayun lang, siguro yung para sa akin na kung gusto nyo maging forever, ayun siguro. Tapos the rest is, andun, hindi naman kasi, hindi ko naman masasabi na forever pa kami ni Gunner kasi ilang taon pa lang kami eh. Kaya siguro hindi ako allowed sumagot ng ganito. Pero ayun lang yung so far na alam kong para mag-last talaga. Next question is, enlighten me, masama ba talaga ang mga Turkish guy? So, bias siguro ko kung hindi ko sasabihin hindi, kung magbabase lang ako sa asawa ko, guys. Kasi si Gunner, napakabuti talaga ni Gunner. Alam niyo ba, sabi sa akin ni Ate Linda, si Ate Linda, nakatira na siya dito sa Turkey for almost 48 or 49 years. So, imagine, siya yung unang-unang Pilipinang nakatira dito and siya yung pinakamatagal na Pilipinang nakatira dito. So, ang dami niya ng experience sa mga Turkish. And ang sabi niya sa akin, si Gunner daw talaga kakaiba, 1 in a million. So, napaka-bias ko naman kung kung i-define ko yung Turkish base lang sa asawa ko, 'di ba? So, siguro na lang sa mga nakikilala ko na lang or sa around ko. Alam nyo guys, ang mga Turkish kasi na mga tao, mapalalaki yan, mapababae, parang mga Filipino lang din yan. Sa Pilipinas, di ba, merong mga taong masasama, may taong mabubuti din naman. So, ganun din po dito sa Turkey, hindi lahat ng Turkish masama, hindi rin lahat ng Turkish mabait. Like, for example, yung family ko dito, mababait talaga sila. Yung mga asawa nilang mga Turkish, mababait din naman talaga sila. Mga kaibigan ni Gunner, mababait naman talaga. So, hindi talaga totaling lahat masama. Tinanong ko si Gunner before, sa vlog, may vlog ako niyan, kung masama ba talaga ang mga Turkish. I'm gonna put the link here kung kaya kong malagay or sa description box, you can watch it guys. Ang sagot ni Gunner dyan, kayo lang daw talaga nakakalam yan kung masama ang mga Turkish. Kasi bakit? Kayo lang ang nakakapag-usap sa mga boyfriend or fiancé nyo. Kasi pwede kong sabihin na masasama ang mga Turkish, pero yung mga boyfriend nyo pala, mabubuti naman pala talaga, di ba? So, parang ang naging mangyayari pa is dahil sa akin, baka masira pa yung relasyon nyo. So, kayo lang din mismo talaga sa sarili nyo. Kung siguro malalaki naman na kayo, alam nyo naman siguro mga red flags sa mga lalaki, di ba? Ano lang din yan, parang Filipino lang din talaga ang mga Turkish guys. When it comes to masama ba or mabait. So, same lang talaga. Anyway, next question. Paano mo nalaman na siya na? Si Gunner. Alam niyo ba guys, kinikilabutan ako siya. Nung nakilala ko si Gunner, ako kasi guys, pagka meron akong boyfriend, seryoso talaga ako. Takot ako sa karma eh. Takot talaga ako sa karma guys. Kaya hindi ako yung parang nagloloko. Pero nung nakilala ko si Gunner, nagkaroon kasi ako ng work. So, alam mo yun, medyo na busy ako. So, eto na nga. Eto na nga, andun ako sa buhay ko na okay na ako, na alam mo yun, na-provide ko na yung sa family ko, na yung breadwinner na ako. Okay na talaga. Alam niyo yung parang, ang kulang na lang sa buhay ko is asawa. So, one night, nag-start na ako magdasal. Kasi ako guys, pag nagdadasal ako, very consistent ako magdasal. Kung ano yung dasal ko, ayun lang talaga every single night. Yung dasal na may gusto ako like may gusto akong mangyari. So, every single night ko siyang pinagdadasal. So, I asked God, sabi ko, Lord, okay na ako. Naiiyak ako guys. Sabi ko, Lord, okay na ako. Parang okay na yung buhay ko. Nakakatulong na ako sa pamilya ko. Si Kuya Nesta, napag-aral ko na sa private school. Masaya na ako. Sabi ko, Lord, I wanna settle na. Sabi ko gano'n. What's your phone? Andun sa baba, anak. You get at the couch. There's the cell phone. I'm Michelle. Okay, you can get.
I love you. Okay. Tapos, ayun na nga, nagsabi ako na, Lord, sabi ko, Lord, I wanna settle na. Sabi ko, kung Sigourney na yung para sa akin, Lord, i-keep mo na siya. Kung hindi, Lord, give me a sign. Yung parang ganun ba? Tapos, nagkahiwalay kami ni Gunner. Sa mga hindi nakakaalam, nagkahiwalay po kami ni Gunner. Siguro, I'm gonna make a vlog talaga kung paano kami nagkakilala. Ulit. With another version. With Nesta and Barbie version. Kasi si Gunner, guys si Gunner, very consistent din talaga si Gunner. Naiyak ako, guys, kasi napakabuti talaga ni Gunner. Siguro paano ko nalaman na siya na is yung tinanggap niya yung mga anak ko. Tinanggap niya ako na meron akong dalawa. Hindi yun easy, guys, para sa isang lalaki, lalong-lalo na coming from a country na hindi normal yung ganong bagay. So, hindi yun easy sa kanya. Kaya yung time na tinanggap niya yung mga anak ko, sabi ko, wow, eto na. Yung parang ganon. Yun, ayun yung time na nalaman ko. Next is, may BF kasi akong Turkish. Mapanakit ba sila gaya kay Rufa? Actually, I've been receiving a lot of question like this. Mapanakit ba sila? Guys, hindi ko masasabing hindi. Hindi ko rin masasabing oo. Meron din po talagang mga Turkish na mapanakit. May mga Turkish na nambubugbog ng mga asawa nilang Pilipina. Pero, hindi po lahat. Hindi po lahat. Meron akong mga kilala, pero like what I said, hindi po talaga lahat. Meron po talagang nambubugbog. Hindi natin maiwasan. Like what I said, parang sa mga Filipino, meron din talaga nambubugbog na mga Pinoy sa mga girlfriend nila or asawa nila. Ganun din po sa mga Turkish. Pero hindi po lahat ha. Hindi po lahat. Paano mo malalaman na seryoso ang Turkish na lalaki? Paano mo ba malalaman na seryoso? Siguro wag na lang nating sabihin Turkish. Kasi guys, Turkish para lang talaga yung Filipino, Amerikano, Japanese, Koreano. So, siguro paano ko malalaman na seryoso ang isang lalaki is kapag consistent sila. Para sa akin, seryoso na yun. Yung gano'n. Yung consistent talaga na lagi kang mini-message, yung laging may communication, lalo na pag LDR kayo, ayan talaga yung masasabi kong seryoso. Bakit, guys? Kasi may mga nagko-comment or may mga nagme-message na seryoso ba yung boyfriend ko? Kasi yung boyfriend ko parang 3 days a week lang nagme-message sa akin kasi nagwo-work siya sa ganito, nagwo-work siya sa military. Kahit gaano ka-busy ang isang tao, imposibleng hindi kanya maalala sa buong araw, imposibleng hindi kanya ma-message sa buong araw, sa isang araw. So, that's a big no na sa akin. Pag hindi na siya nag-message ng isang araw, not unless if something happens, or kahit something happens, mag-i-inform yan sa'yo. Sorry, hindi ako makakapag-message sa'yo kasi ganto, ganyan. Pero yung sabihin mo, 3 days hindi magme-message sa'yo, or 2 days, or magme-message na ngayon, bukas hindi, magme-message ulit, alternate, nope, that's a big no for me, hindi yan seryoso. Pero kung araw-araw yan nagme-message sa'yo, para sa akin, seryoso yun. Next is, payo nyo bago pumunta ng Turkey. Ito yung payo ko, bago kayo pumunta ng Turkey. Wag po kayong magdadala ng mga damit, dahil maraming damit dito. Ang dali nyo Filipino food, dahil sobrang hirap maghanap ng Filipino food dito. Trust me, guys. Kung makakita man kayo, sobrang mahal. Ito yung bagay na hindi ko alam before. Kailangan pag pumunta ka pala dito is kailangan malawak yung pag-iisip mo. Kasi guys, sobrang kakaiba yung Turkey sa Pilipinas. Maraming makakat sa buhay mo. Yung mga kinagisnan mo, yung mga gusto mo, yung ganun ba. Yung mga pananamit, yung the way you act. Tsaka guys, bago kayo pumunta ng Turkey, kailangan kausapin nyo muna yung fiancé nyo or yung boyfriend or yung asawa nyo about sa anong mangyayari sa'yo pag nandito ka na sa Turkey. Kasi merong mga times na yung mga lalaki dinadala yung mga Pilipina dito sa Turkey, pero yung lalaki meron palang ibang asawa.
meron namang, alam mo yun, yung may mga ganong incidents eh. So, tanungin mo talaga yung partner mo kung ano bang mangyayari sa'yo dito. And kailangan may kondisyones. May mga kondisyones. Like ako guys, bago ako pumunta dito, sinabi ko kay Gunner kung ano yung buhay ko sa Pilipinas. Gunner, sa pagkain, ganito ko, communication is the key talaga. Pag-usapan nyo lahat, pera, sino nga hawak ng pera, or paano ba yung kalakaran nyo sa pera. Kailangan nyo, very important yan guys. Kasi po bakit? Dito po sa Turkey, ang mga babae hindi nakakahawak ng pera. Ako before guys, hindi ako nakakahawak ng sahod ni Gunner. So, hindi kayo makakahawak ng sahod ni Gunner hindi kayo makakahawak ng sahod ng mga asawa nyo. Or ng pera kahit gusto nyo bumili ng napkin. Hindi. Pero meron po rin talaga mga Turkish na binibigay lahat ng pera nila sa Filipina. Important talaga guys, pag-usapan nyo ang isang bagay. Yun. Yung pera, kung titira ba sa biyanan, or ano ba, makakapagtrabaho ka ba? Ano bang goal mo? Bakit ka pupunta dito? Dahil ba gusto mo makapagtrabaho para makabuhay sa pamilya mo sa Pinas? Ganun ba yung mga ganung bagay? Pag-usapan nyo yan, guys. Anyway, next is, if you were to choose, would you still choose your husband now or not? Of course, I will. I will still choose. I will still choose, guys. Bakit? Ayun nga, like, di ba, ang dami nga nagsasabi sa inyo, napakalaki ko kay Gunner kasi si Gunner is napakabuti. Totoo yun. May question pa ba? Wala nang question. So, ayun. I hope nasagot ko yun. Sa may mga question dyan, you can comment down. Gagawa ulit ako with Gunner na next video ng mga questions about life. It's up to you guys. And also, we will be doing a question and answer with Barbie Nesta. And yarin guys, kung may tanong kayo kanila Barbie Nesta, you can comment down. Tanungin nyo po. And then, I'm gonna post sa Instagram also. So, yeah, I guess I'm gonna end the vlog here. I hope you guys enjoyed our question and answer Vlogmas edition. Vlogmas edition talaga. Anyway, thank you for always watching. Don't forget to pray always. Bye!